Sabi ng Diyos, buksan mo ang iyong puso dahil ang pag-ibig ay nasa daan. Hindi yung tipong pagmamahal na hinahayaan kang manghula, hindi yung tipong pinaglalaruan mo yung emosyon mo, hindi yung tipong kailangan mong habulin. Ang pag-ibig na ito ay pakiramdam na ligtas, hindi nakaka-stress. Makakaayon ito sa iyong espiritu, hindi lalaban sa iyong kapayapaan. Darating itong balot ng pasensya, sa panalangin, sa layunin. Gumaling ka na. Lumaki ka na. Pinabayaan mo ang hindi ipinadala ng Diyos. At ngayon handa ka na. Handa para sa isang pag-ibig na nagsasalita ng iyong wika, na tumutugma sa iyong enerhiya, na nagpaparangal sa iyong puso at nagpoprotekta sa iyong kaluluwa. Sabi ng Diyos, hindi mo kailangang pilitin. Bigyan mo lang ng puwang. Palayain ang takot. Hayaan ang mga timeline. Ibagsak ang mga pader na itinayo ng nakaraang sakit na masyadong mataas. Dahil hindi pamilyar ang darating. Ito ay tapat. Hindi lang ito pang-akit. It's assignment. Makikita ka nila sa paraang nakikita ka ng Diyos. Pahahalagahan nila ang hindi napapansin ng iba. At mamahalin ka nila sa paraang nagpaparamdam sa iyo na nasa bahay ka. Kaya't buksan ang iyong puso, hindi nang may desperasyon, kundi nang may pag-asa. Dahil ang pag-ibig ay nasa daan. And this time, totoo na. Nakahanda na. At ito ay ipinadala ng Diyos. Narito kung paano ka makapaghahanda na tunay na yakapin ang uri ng pag-ibig na hatid ng Diyos, mapayapa, at puno ng layunin. Isa, pagalingin mo ang nasaktan mo. Huwag mo lang itago. Gusto ng Diyos na buo ka, hindi nagtatago. Maglaan ng oras upang umupo sa iyong nakaraan, hindi para sariwain ito, ngunit upang palayain ito. Itanong, anong mga sugat ang pinoprotektahan ko pa sa halip na gumaling? Kapag gumawa ka ng kapayapaan sa iyong nakaraan, gumawa ka ng puwang para sa malusog, kasalukuyang pag-ibig. 2, patibayin mo muna ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo bago ka mahalin ng sinuman. Alamin kung sino ka sa Diyos. Hindi tataas ang halaga mo kapag may pumili sa iyo. Nakatakda na. Kapag nakaugat ka sa Kanya, hindi ka mapapalagay sa pag-ibig na parang kaligtasan. 3, bitawan ang paano kung at magsimulang magtiwala sa ano. Huwag matakot na mawala o magulo. Ang tunay na sa iyo ayon sa banal na pagkakahanay ay hindi maaaring nakawin, maantala, o masisira. Lumipat mula sa pagkabalisa patungo sa inaasahan. Magpahinga sa pag-alam. Kung ito ay mula sa Diyos, ito ay darating na may kapayapaan, hindi panggigipit. 4, maging kung ano ang iyong ipinagdarasal. Gusto mo ng taong consistent? Maging consistent. Gusto mo ng taong emotionally mature? Patuloy na lumaki ng emosyonal. Gusto mo ng espiritual na koneksyon? Palalimin ang iyong sariling relasyon sa Diyos. Ang paghahanda ay umaakit ng pagkakahanay. 5, magsanay sa pagtanggap. Marami sa atin ang marunong magbigay ng pagmamahal, ngunit hindi kung paano ito tanggapin. Ugaliing papasukin ang mga tao. Ugaliing tumanggap ng kabaitan ng walang hinala. Magsanay sa paniniwalang karapat-dapat ka sa mabuting pag-ibig dahil ikaw. 6, humingi sa Diyos ng pag-unawa, hindi lamang pagnanasa. Kapag nagpakita ang pag-ibig, gusto mo ng kalinawan. Kaya manalangin, Panginoon, kung galing sa iyo, hayaan mo itong lumago. Kung hindi, hayaan mo. Hayaang gabayan ka ng pag-unawa kaysa sa kimika. 7, ipagpatuloy mo ang iyong buhay ng buo. Ang pag-ibig ay hindi isang gantimpala, ito ay isang kasama sa iyong pagtawag. Huwag ihinto ang iyong kagalakan, ang iyong layunin, o ang iyong pagiging dahil lang sa may hinihintay ka. Ang pinakamagandang pag-ibig ang sasalubong sa iyo sa landas na iyong tinahak na kasama ng Diyos. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang na naroroon, mas malambot, bukas, nagtitiwala. Dahil kapag nagpakita na ang pag-ibig na ganito, hindi mo na kailangan panghabulin. Kailangan mo lang itong kilalanin. At gagawin mo dahil inihahanda na ang iyong puso para dito. Anak, hindi ako gumagawa ng kalituhan,
at hindi ako papayag na pumasok ka sa isang bagay na hindi para sa iyong ikabubuti. Maraming beses tayong humihingi ng kumpirmasyon sa Diyos, ngunit sa kaibuturan ng ating puso alam na natin ang sagot. Ang tanong, willing ka bang makinig? Ang kalaban ay dalubhasa sa panlilinlang. Magdamit siya ng distraction sa banal na packaging, na ginagawa itong parang ang mismong bagay na ipinagdasal mo. Ngunit sinasabi ng Espiritu ng Diyos, kilala ng aking mga tupa ang aking tinig, at hindi sila susunod sa isang dayuhan. Juan 10:27. Dapat mong malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng aking ipinadala, at kung ano ang inilagay ng kaaway sa harap mo bilang isang pekeng. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, hindi mo kailangang pilitin ang aking kalooban. Kapag ito ay mula sa akin, magkakaroon ng kapayapaan. Ang aking mga pagpapala ay hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Kawikaan 10:22. Ngunit kung masusumpungan mo ang iyong sarili na nakikipagbuno, hindi mapakali, patuloy na nagtatanong, nakakaramdam ng pagkabalisa sa iyong espiritu, anak, nakikipag-usap ako sa iyo. Huwag ipagwalang bahala ang discomfort, dahil sinusubukan ng aking espiritu na balaan ka. Ikaw ay nagtatanong, Panginoon, bigyan mo ako ng isang tanda. Ngunit hindi mo ba napansin kung paano ko inalis ang iyong kapayapaan sa tuwing sinusubukan mong sumulong? Hindi mo ba nakita kung paano ko inilantad ang mga bagay tungkol sa taong ito na minsan mong nakalimutan? Hindi mo ba naramdaman ang pagbabago ng iyong espiritu nang ikaw ay nanalangin? Hindi ako Diyos na nananatiling tahimik kapag humihingi ng karunungan ang aking mga anak. Kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ng sagana. Santiago 1:5. Nakikita ko ang mga luhang iniyakan mo, ang mga gabing nakipagbuno ka sa desisyong ito. Alam ko kung gaano mo hinahangad ang pag-ibig, kung gaano mo hinahangad ang pagsasama. Ngunit ako, ang Panginoon mong Diyos, ay labis na nagmamahal sa iyo upang hayaan kang manirahan. Alam ko ang mga plano ko para sa iyo, mga planong paunlarin ka, at hindi para saktan ka, para bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Jeremias 20:11. Kung ang taong ito ay mula sa akin, sila ay makakaayon sa aking layunin para sa iyong buhay. Hindi ka nila ilalayo sa akin, ngunit mas malapit. Hindi nila pukawin ang pagkabalisa, ngunit ihatid ang aking kapayapaan. Kung nararamdaman mo ang patuloy na pakikipaglaban sa iyong espiritu, kung naramdaman mong hinihikayat kita na maghintay, kung ibinunyag ko sa iyo ang mga bagay na natatakot mong tanggapin, huwag mo akong pansinin. Nanalangin ka para sa aking perpektong kalooban, huwag mong hayaang akayin ka ng kawalan ng pasensya sa labas ng aking banal na plano. Sabi ng Panginoon, hintayin mo ako. Magtiwala sa aking tiyempo. Ang tamang tao, ang taong itinalaga ko, ay hindi darating sa pamamagitan ng pagmamanipula, kalituhan, o pag-aalinlangan. Darating sila kasama ang aking kapayapaan, ang aking kumpirmasyon, at ang aking banal na pagkakahanay. Inihahanda kita para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Sa ngayon, gusto kong itaas mo ang iyong mga kamay at ipahayag, Panginoon, isinusuko ko ito sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyong plano. Hindi ako mauuna sa iyo. Hindi ko papansinin ang iyong boses. Maghihintay ako sa iyong makakaya. Sa pagpapahayag mo nito, naway puspusin ng Espiritu ng Panginoon ang iyong puso ng kapayapaan, ng kalinawan, at ng katiyakan na ginagabayan ka niya. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyong espiritu, huwag mong itago ito sa iyong sarili. May ibang nangangailangan ng kumpirmasyon na ito ngayon. Ibahagi ito. Hayaan itong maging isang pagpapala. At higit sa lahat, magtiwala sa Panginoon ng buong puso, at huwag manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin mo siya, at ituturo niya ang iyong landas. Kawikaan 3:5-6. Manahimik at alamin na siya ay Diyos. Ang iyong banal na pangako ay nasa daan. Sa pangalan ni Jesus.